sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because... Pinag-uusapan na NASA ngayon ang posibleng paglabas ng iba pang ex-Marines upang isapubliko ang kanilang mga nalalaman patungkol sa mga mali-maletang pera na kanilang deliver sa ilang kilalang politiko. Ayon kay NBI Matibag, ay may binubuo umano ang kampo ng mga retired general na press conference sa susunod na linggo upang marinig ng mga mamamayan ang mga testimonya nito. Saad pa ni Matibag, tinitignan umano nila ito at magiging patas sa pag-iimbestiga dahil kung totoo umanong marami pang lalabas na testigo ay hindi umano dapat isawalang bahala ang kanilang mga salaysay. Samantala nagsalita naman na ang ilang retired general at sinabing mas maganda na kinasuhan umano ang 18 ex-Marines dahil sa pamamagitan nito ay mailalabas ng mga ito ang mga hawak nilang ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga pahayag. Saad pa ng mga retired general na dapat ay maging transparent ang pamahalaan upang maipakita sa taong bayan na seryoso ito sa mga akusasyon ng mga nagpakilalang testigo na nakasaksi sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Matatandaan natin na dapat ay dadalo ang Brave 18 sa ginawang press conference ng mga retired general noong nakaraang araw pero naudlot ito dahil sa seguridad ng mga ito. Patuloy ang aming laban. May nagtatanong nga sa akin, ilang beses lagi yan tinatanong, sir, retired ka na. Sabi mo nga, 68 years old ka na. And yet, dito ka. Oo nga, yun ang irony, no? Nung kabataan ko, hindi naman ako sumasali sa mga ganito. Pero kung kailan ako retired, at dapat ay nandun na sa tumba-tumba, nagre-relax, nagkakape, eh bakit nandito kami sa kalsada, nandito kami ngayon, sa Club Filipino na isang historical place, na kung saan dito maraming nangyari dito. Yung 1986 EDSA Revolution, maraming mag-meeting dito. So, bakit nga ba? Dahil ayaw namin, nabanggit kanina ni Captain Ray Valeros, na isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo ito. And wala na ulit, no? So, hindi namin maagil na pag nawala kami dito sa mundo ito, yung mamanahin ng aming mga anak, ng aming mga apo at mga apo ng aming mga ay wala ng Pilipinas. Kasi sa kasalukuyan ang nangyayari ay talagang hindi na matanggap ng kahit sinong Pilipino, except yung mga nakakapalan ng mga kaleta, yung mga binibenta kanilang prinsipyo. Maganda nga at ito, may mga nagkaso na sa 18 at saka sa iba pa na nagsasalita. Bakit maganda? Dahil ito na lang ang paraan para mailabas yung mga ebidensya. Matuwa po tayo. Nag-file na si former Senator Trillanes. Maganda. Sa komento nga doon, maganda yan. Nag-file na rin si Secretary Ed Anyo. Actually, si Secretary Ed Anyo. Mistapo yan sa Academy. Talaga namang mahusay na yan. Officer. Ang comment ko lang doon, maganda at nag-file dahil doon malalaman natin ang katotohanan. Kasi pagdating sa korte, lalabas po kung sino nag-deliver, meron pa yung mga video, hindi lang po picture yan. Maraming ebidensya na ilalabas yung 18 sundalo na yan. Kaya discharge naman sila honorably or dishonorably o nag-retire ng maayos. Ang mahalaga yung katotohanan. Yung iba nga dyan, nagsasabi na bis na imbestigahan hinahanapan ng butas. Gumagamit pa ng statistics, ng mathematics, na imposible raw. Dahil ilang delivery raw yan, kung 800 billion. Hindi naman sinasabi ng mga Marines na yun, ang total ng deliver nila ay 805 billion. Hindi naman. Ang sinasabi nila, ang pinapatutuhanan nila, ay yung mga deliver nila kung ilang maleta. So yun po ang pinapatutuhanan nila kung ilan yun. So para malaman ang katotohanan, tama po yan. Sa kaso, lalabas. Sa justisya o sa korte, lalabas po yan. Kaya po ang hiling po namin sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga 18 kasundaluhan at iba pa, sa ating mga retired, sa ating mga aktibo, sa ating mga iba't ibang sektor, yung mga vloggers na nandito, yung sa mga mainstream media, ilabas lang po natin ang katotohanan. Yun po ang mahalaga. Sabi nila, the truth
will set us free. No? So, panghuli, nabasa ko kahapon o napakinggan ko kahapon, etong si spokeswoman Colonel Padilla, minamaliit yung ating manifesto. Yung mga ilang daan, sa ngayon nasa mga 500 plus pa lang naman. No? Ang parami pa yan na marami nagte-text. No? Sir, isama mo kami dyan. In fact, yung dati kong brigade commander, si Deputy Brigade Commander, si General Johnny Macanas. Mapanood ko ulit yung Johnny, thank you sa pagsuporta, no? Ay, vlog mo nga. Marami siyang mga pangalan na dinanggit, no? So, napakagaling na officer yan. Talagang kinasuhan din yan, pero hindi na materialize yung kaso sa kanya. Dahil nagsasabi po siya ng totoo. So, importante po yun. Balik ko lang yung sinabi ni Colonel Padilla. Minamaliit yung manifesto. Pinagyabang niya yung AGPO. No? Ang AGPO raw, libo-libo miyembro. Hindi po lahat automatic nagiging miyembro ng AGPO. Ako, hindi po ako member. General po ako, pero hindi ako member ng AGPO. Kasi may babayaran ka doon, 10,000 pesos. Pero ang hamon ko sa kanya, sabi ko, yung pumirma sa AGPO, mga opisyal yan, ng AGPO. Pero subukin mo papirunahin yung membro niyan, yung libo-libong member ng AGPO, na sumusuporta sila sa administrasyong ito na alam na kurap. Ewan ko kung may pipirma dyan. Yun lang, mag-isip tayo sa katotohanan. Maraming salamat. Maraming salamat, General Caloy Guita, sir. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating magiting na general at abogado. Attorney Virgil Garcia, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGPO. Pero kami po sa AGPO, kapag salita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon eh. Alam niyo na, mga retiradong general na nandun. So lahat ng ideas ipinalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then but you know, there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po, about ako na ni General Guita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang po i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam ko ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aral. Noong araw, sa ating pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yun dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent bloggers. Kayo na lamang po ang maaari namin asahan na maglalahat ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa justisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa akin dito ng Duterte sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at inyong lahat po malaking salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ako nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inupusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam niyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yun ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General,
maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist, I'm not being ano. Ang sabi ko po kasi, isang example ko, pagka discredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan, sama na natin si Colonel Grijaldo ng pulis. 21 po yan. Pag discredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pangmatado, ano na yun? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss, dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Meron dishonorable kasi nakawol bakit nakawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos mo nung bumalik ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Di lagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report 5 days, 7 days. Awol ka na. Hindi mo na nakasikaso kasi meron ka pa mga ibang problema. Dishonorable ka na. Kasalanan pa rin. Yung ba derogatory, yung ba hindi, yung ba incriminating, hindi. Dahil sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon, yung pananagutan. May mga tao pong pinangalangan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat sumahabol sa mga pinangalangan matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, tunahanap sa media? Kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba hindi? Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kami nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, andyan na sila, hindi na. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papanginin sa paningin ng kahit sino man. Ang intention lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement 8. Yan po ang pangalan namin, UPI Movement 8, ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galawin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurak at masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron na akong nagtatanong, hindi ako sila nagtatanong, ay ko. Meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan, sila saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa totohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan. Na hindi niya naman didinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na niya. Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya. Itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo... si Senator Lacson sinabi, merong isa hindi naman mga dishonorable discharge yan. Yung isang service. Ano yun? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, magkaganyan, magkaisa-isa tayong usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang diya sa kanilang mga anak. Can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at nadidinig ng... Si Sandy kaya nagbago yun, ilusig ng anak eh. Hindi na kaya yung pag-uusig ng anak niya. Sa tatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, tagal na kitang iniidolo. I don't know about this guys. So yun lang po, mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang visa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw, isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay?
Ikaw, pagkaisa ako, akin ang affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintakan, example lang ito, ha? Example lang, pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang, bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya, kahit siya magpabayad, kasi joint affidavit. Andun pa rin ang firma niya. Pasinungalingan niya, sagutin niya sa nagpipito. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para mabili. 1 trilyon yung pera nila eh. 1 trilyon yung kailangang panagutan. 1 trilyon yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga-ron. Kung yung budget, ano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta 8 billion. Punta kayo sa Quezon City sa District 2. Sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung magkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to the district. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Pagtulungan tayo. Labanan natin ang katuluyan.